spot muna ako para hindi gumalaw. Yung konting pagkakadisalign niya, hinabol natin ng pukpok, martilyo. Naka-welding po ako sa loob. Naka-welding po ako dito sa labas. Mga kagalawan, good morning. Isang magandang araw na naman po at isang araw na naman po ng ating pakikibaka sa buhay. Sabi ko nga, samahan niyo po ako. I-prepare po ako ng ating gagamitin na purlins. Yung length po ng ating purlins ay ano po yan, nasa 8 meters. At yung standard nga po ng purlins ay 6 meters lamang. Kaya po ang gagawin po natin ay magdudugtong po tayo. At kung napapansin nga po ninyo, ang mga purlins po natin pinutol, medyo po yan, may mga bend or bingkong, gawa nga po yan ng purlins po natin ginamit ay galing na naman po yan ng junk shop para makatipid po tayo, diskartehan lang po sa buhay. Una nga po sa ating paghahanda ay nag-cutting po tayo ng purlins. Panoorin nyo. Umulan po dito at isasabay ko na lang po yan sa pagpipintura
sa loob ng bahagi nito. Ayan po, hindi po natin natapos pinturahan, gawa nga po ng umulan, ano. Yung pinaka-importante ngayon, pa-weld ko muna itong inating natin kanina, saka itong isang full length, kasi kailangan natin gumawa ng 8 meters na 4 lanes. Ngayon kung makikita nyo, meron akong plywood dito na ginawa ko siyang pinaka-guide. Straight po yan. Nagmarka ako ng lapis. Ngayon, dyan ko lang po siya itatapat. Ayan. Sa welding rod naman, dahil manipis yung ating 4 lanes, po ito, yung kapal nito ay nasa 1.5. Galing nga po ito ng junk shop. Ngayon, first time ko na magwe-weld ng ganito kanipis. Wala namang rule po kasi dyan sa pagwe-weld, kung gano'ng kakapal yung i-weld mong bakal, dapat ganon din po kakapal yung iyong welding rod, yung kapal na itong pinakabakal niya sa gitna. Ngayon, dahil wala yung available po, meron akong China brand na 2.5 yung kapal, at meron akong 3.2 na Nico steel welding electrodes. Ngayon, ito po yung susubukan ko. Nag-set po ako sa 104. 100 to 105 yung target ko dyan. Sapat para matunaw itong ating welding rod. Susubukan ko muna. Pagka sakaling mahina yung tunaw at naninikit yung ating welding rod, mag-add up po ako ng amperahe. Sige. Ngayon, yung pinakagagawin natin ay mag-i-spot muna ako para hindi po siya gumalaw. Galaw ang mapapansin nyo, yan yung pinag-weldingan natin. Po siya, medyo siyempre malayo po siya sa gawang professional, pero ako malakas yung loob ko dito kasi siyempre sa atin naman to. Tsaka isa pa, hindi mo kailangan ng ganong husay na skill sa pag-welding. Pagka mga ganito lang na 4 lens lang, yung kailangan lang po dyan, yung importante po mga kagalawan ay talagang dumikit po siyang maigi. Sigurado kayo sa inyo ginagawa at maiwasan po yung pagkabutas. Kaya nga po tayo gumamit ng maninipis na rod. Kasi sa manipis na rod, maliit na medyo mababang amperahe yung kailangan natin. Pero gawa nga po sa ating welding rod, nagsubok ako kanina, nasa 105 ba yun? Ngayon tinasan ko, nasa 123 ako ngayon. At saka medyo kagandahan na yung tunaw. Medyo nasasanay na rin ako. At tingin ko magiging maayos po yung natin dito. Nag-welding po ako, nakita nyo naman yung kanina, nag-spot muna ako para hindi gumalaw. Yung konting pagkakadesalign niya, hinabol natin ng pukpok, martilyo. Naka-welding po ako sa loob, naka-welding po ako dito sa labas. Makikita nyo. Ayan. At yung po pala niya, mas maganda na yung welding natin ay medyo, ngayon yung gagawin ko ay spot ako ng tigkakalating inch siguro. Pag dudugtong-dugtongin ko, pipilitin ko na mas mapayos yung aking pagkaka-welding. Pero ayan, magkadugtong na po yan, wala na po problema dyan mga kagalawan. Isang buong 4 lens na po yan 8 meters.
hahabulin na lang natin ng pintura yan kasi yung pinag-weldingan kailangan mapinturahan. Isasabay ko na rin yung tinulang kanina kasi nga inabot ako ng ulan. Kaya sabi ko pagdudugtungin ko na lang muna para isang trabaho na. Kasi dito sa loob nito, kaya na itong kulang na to, hahabulin ko yan. Tapos yung sa loob, brush kasi yung gagamitin ko kaya medyo kakain po ng oras. Kaya mas maganda, sabi ko mapagdugtong ko muna para yung pagpipintura na lang, yung pagtapos na lang sa pintura yung akin poproblemahin. Ngayon, samahan nyo ako. Tuloy-tuloy ko itong i-welding at i-video na lang natin. Very nice. So hanggang dito na lang po siguro yung video natin. Ito ay tatapusin ko na lang at malapit-lapit na rin ako matapos dito. Pinaka-importante nga lang po, sabi ko sa inyo, sa pagwe-welding po nitong ating C4 lens, mas manipis kasi yung C4 lens, kaya kailangan po natin dyan mas manipis na rod. Para sa manipis na rod kasi, konting amperahe lang yung kailangan natin, hindi mabubutas yung ating C4 lens. Yun lang po yung pinaka-importante, huwag nyong bubutasin. Hindi po kailangan na napakagaling yung mag-welding. Kagaya ko nga po, sinasabi ko sa inyo, first time kong mag-welding ng C4 lens. Pero kapag gusto nyo, sabi ko nga, no? Dahil nagagawa ko, ibig sabihin po, kaya nyo po yan, magagawa nyo rin po. Yung sa akin lang, mga kagalawan, ano lang yan, kasi yung skill na ganito, kailangan po natin to sa panahon ngayon, lalo na napakamahal magpagawa. Magpapapakyaw tayo ng welder, o di kaya ay magpapaarawan, gastos po yan, kaya din naman natin. At ito po, ang inyong kagalawang si Arman nagsasabi sa inyo, maraming salamat sa panonood at sana'y kapulutan nyo ito ng aral o inspirasyon sa inyo din pong mga buhay-buhay. Mga kagalawan, hanggang dito na lang, maraming salamat. At kung bago ka sa channel na to, paki-subscribe po, mag-like ka at pwede ka mag-comment sa baba kung ano yung mga topic na gusto nyo pag-usapan, dahil dito nga po sa atin, lahat po ng aking ginagawa ay akin lamang binabahagi sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless us all.